Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabay tutords. Nandito na naman ako para maghatid ng panibagong video. And for today's video, magsinuglaw po tayo, sinugba at kinilaw. Yan po ang tawag sa Bisaya. Pero sa Tagalog ay kilawin at inihaw. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyong lugar nito. Basta ang importante, pareho lang ang kinalabasan. Ay, ay, ay. Siguro magkaiba tayo ng paggawa ng kinilaw. Ang ibig kong sabihin, magkaiba tayo ng bersyon sa paggawa ng kinilaw. Opo, tama po kayo nang narinig mga kabay tutords. Tara at ipakita ko sa inyo kung paano kami magkinilaw. Unang-una po, linisan muna natin yung isda. Isdang sigarilyo pala ang aming binili. Dahil isa to sa masarap pagdating sa kinilaw. Sinabay na pala namin linisan ang mga sangkap. Dito lang pala kami nakapwesto sa may garayan sa tabi lang ng highway. Nag-inihaw din pala kami ng karning baboy na may taba at balat. Dahil isa yan sa nagpapasarap ng ating kinilaw na isda. Hiniwan na nga ni Tords Ransam ang isda at si Mrs. naman ang nakatukang maghiwa sa mga sangkap. Tulad ng sibuyas, luya, kalamansi at iba pa. Nag-inihaw din pala kami ng isda. Tapos na palang hiwain ang isda at nilagyan ng kunting asin. Ito na pala lahat mga kabay tutords. Kung mapapansin nyo, hindi pa natin hinalo. Meron din pala tayong pipino. Mamaya pa natin imikos-mikos yan. At dito nga banda, gumawa na kami ng sauce na may sibuyas, luya, kalamansi at nilagyan din namin ng kunting asin. Meron din pala tayong lukot kung tawagin sa amin. At dito nga banda, hiniwan na namin ang inihaw na karning baboy. Grabe, nakakatakam na. Ay, ay, ay. Siguro, napapansin nyo na kung bakit hindi pa namin hinalo ang isda at ang sauce. Malalaman nyo na mamaya kung bakit mga kabay tutords. Karamihan kasi, pagdating sa kinilaw, tinimplahan na nila agad ang isda at nilagyan na nila agad ng suka at ibang mga sangkap kahit mamaya pa kakainin. Pag ganun kasi maluluto na sa suka at mawawala na ang pagka-fresh ng isda. Pero siguro magkaiba tayo ng gusto. It's time to mikos-mikos na mga kabay tutords. Gamit ang maduming kamay ni Kuya Ransam. Ay, ay, ay. Masarap talaga pag kinamay. Ito na nga mga kabay tutords, hinalo na namin ang isda sa sauce niya na may timpla na. Pati ang inihaw na karne, hinalo na din namin. Ito ang ibig kong sabihin kung bakit mag-iba tayo ng paggawa ng kinilaw. Pag ganyan na kasi na imikos-mikos namin lahat ng sangkap. Ibig sabihin, nakahanda na lahat at kainan na. Ganito po kami magkinilaw, mga kabay tutords. Gagawa muna kami ng sauce na may timpla na at ang isda naman ay nakasit aside lang muna yan. Gaya ng sinabi ko, tsaka na namin ihalo pagkainan na talaga. Para andun pa rin ang pagka-fresh ng isda at hindi siya maluto sa suka. Kita. Bak. Bata eh. Apil na ba yun eh? Ito, wala na natira. Puro buto na lang. Hirap talaga ng buhay. So tara na mga kabay tutords, kainan na. Pag ganito talaga ang ulam mo, paniguradong mapaparami ka ng kanin. Ay, ay, ay. Alam naman natin, ito talaga ang hilig ng mga Pinoy. So alam nyo na mga kabay tutords kung paano kami magkinilaw. Kunting tip lang din, dapat huwag masyadong maasim. At yung sukang gagamitin nyo ay sukang tuba, huwag nyong nasa paus. Masarap kasi pag sukang tuba dahil nagbibigay din yan ng tamis. At dapat sakto lang din ang kalamansi, pati na rin ang bitsin, huwag nyo lagyan ng magic sarap. Ganito din ba kayo magkinilaw mga kabay tutords? Mag-comment below lang kayo at kung pwede, ilagay nyo din kung tagasan kayo. Sana nagustuhan nyo ang aming version sa pagkinilaw na isda. Lahat naman po tayo may kanya-kanyang paraan sa paggawa ng kinilaw. Basta subukan nyo lang mga kabay tutords, panigurado magugustuhan nyo talaga ito. Isa din talaga sa nagpapasarap sa kinilaw ay maraming sili. Yung tipong mapatanong ka na ipapakain ba to o hindi. Ay, ay, ay. Parang ang nangyari ay hindi na kinilaw na isda, kundi kinilaw na sili. Pero dapat talaga tamang anghang lang para lahat makakain at malasahan talaga ang isda. So hanggang dito na lang yung video natin mga kabay tutords. Maraming salamat po sa lahat, lalo na sa ating solid supporters and followers. Sana po andyan na kayo lagi. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo lagi and God bless. Bye bye. Nistorya din ako nga champion ka. Mupay na una ganiha. Humabol. Mabol. Ang sarap-sarap. Wala na. Kaloy. Thank you.